Una po, siyempre na una is na-surprise po talaga ako na nasali po tayo sa mga top notchers po ng PLB. Medyo challenging po kasi talaga yung mga subjects na meron kami ngayon. So, yun, napaghandaan naman po tong exam na to, pero binigay lang din po talaga yung blessing na masali po tayo dito sa top notchers po. For the plans po for the coming weeks or months siguro, nag-aantay lang po ng deployment po kasi ako po ay scholar po ng CHED po. So, scholar po ako ng bayan. So, yun, nag-aantay po ako ng deployment kung sakali sa DTTB program po ng DOH. Yun po yung Dr. Talabarrio nilolook po for. ito. Opo. Yes po, yes po, yes po. Yes po. So, yun nga po, no, nabanggit po ninyo itong napaghandaan. So, ano po yung mga particular, no, na mga preparations yung ginawa po ninyo para sa ganun ay maipasa at ito pa, no, bonus, kayo po ay napabilang sa mga top notchers, Doc. Um, so, sinunod ko lang din po yung advice ng mga mentors and also the tulong po ng review centers. Um, Anikap ko lang din po na araw-araw simula September kahit 2 hours to 4 hours lang. Yun lang talaga yung maximum na ginugugol ko na mag-aral. And then binabalanse ko lang din na hindi ko sinasagad yung sarili ko na mapagod, ganun. So binabalanse ko, meron akong time na lumabas, ganun, maglakad-lakad, maglaro, ganun po. So eventually naman, yung dahan-dahan na effort nag-pay off naman po kasi yun, consistency lang din po talaga and prayers siguro po. Yun po. Mm. At ano po, no, talagang um, yung gusto talaga ninyo maging pumasok, no, sa larangan po ng medisina, or ito ba talaga yung talagang ano po, no, yung ambition mo, or paano po kayo napasok sa College of Medicine, Doc? Yun po talaga yung yung pangarap ko nung bata pa ako na magdodoktor. So kumuha po ako ng pre-med sa CSU College of Allied Health Sciences po na medtech. And then, yun po, after po pumasa ng medtech, so sabi ko, papahinga lang ako isang taon, prepare ako para sa pagdodoktor. So, nag-apply ako sa CSU and luckily po, tinanggap naman po ako. Then eventually, nag-apply din sa scholarship ng CHED. Ang laking tulong po nun para sa amin kasi yun nga po, wala po kaming binabayaran na tuition at meron po kaming mga allowances. So hindi mabigat yung pag-aaral ng medisina para sa amin financially kasi meron naman pong binibigay yung ah, gobyerno po and taxpayers po natin. Mm. At bakit, no? Bakit ito yung kasi na-mention mo kanina, Doc, na since bata ka ay ito na pangarap mo maging isang doktor. Bakit yun po yung naging pangarap? Bakit hindi sa ibang mga field, sir? Mm. Dati pa po kasi talagang fascinated ako sa science. So high school pa lang ganun, biology, gustong-gusto ko na yung mga ganung subjects. And then eventually, nakikita ko rin growing up na lalo na sa mga baryo-baryo wala masyadong doktor. So we rely more on hilot and everything. So when I was given a chance to pursue medicine, green up ko na nung napunta na ako dito sa Tugigaraw po. Mm. Yan. Kasi ikaw po pala, no, ay isa sa mga scholar ng bayan, no, yung sa CHED, Opo. at yun, naghahintay yung ng deployment. So other than that, ano pa yung mga iba pang mga gusto po ninyo na mangyari, kasi alam naman po natin talagang sa ngayon problema, no, yung kakulangan, no, ng mga doktor, lalong-lalo na, no, sa mga malalayong lugar, sir. Ano po, siguro. Ngayon kasi, or I'm not allowed to practice medicine kasi nga I'm not registered pa. So while waiting siguro,
Magpre-prepare na din po siguro for my deployment kasi medyo matagal-tagal din po akong mga around 8 months ata na hindi na ako nakakapag-clinic, ganun. So, kailangan ko pa rin mag-aral po para by the time na made-deploy na kami or for pre-deployment, magde-training na kami, medyo smooth po yung transition. And yun po, gusto ko magpasalamat sa SHED po for giving us the slots po, and opportunity na to pursue medicine na libre po. Salamat din po sa mga taxpayers natin, nagpaaral po sa amin. So, it's parang it's the time naman po na kami na po yung magsiserve sa mga tao po natin, lalo sa mga rural areas na wala pong access sa quality healthcare po natin. And isa din po sigurong concern na pwede kong i-raise is yun, parang bawas po kasi yung slots ng CHED MSRS for now, parang around 500 lang ata for the whole Philippines na yun. I'm not sure with the exact numbers based sa readings ko. So hopefully by the next year, kung sakali man we have more budget, mabigyan po ng more slots yung mga state universities natin, lalo na din dito sa Tugigaraw, CSU. Kasi marami po talagang gustong mag-serve, gustong maging doktor, gustong magserbisyo sa mga nangangailangan. At kahit pa marami ng doktor sa Philippines, sa mga rural areas kulang pa rin. So isa, dalawa, or 10 to 20,000 people na sineserve nila. So heavy pa rin yung workload. So kailangan na, siguro kung may kaya ng ating gobyerno na dagdagan pa lalo yung mga number of scholars natin, better po sana.